ni og basa kay gibasa naman siya kaganina, pero ang mga lessons na lang siguro nga ma-learn nato ani nga istorya, no, kay history man ni batin gituyo sa Ginoo nga isulat siya kay naa siya kaayoy dakong importansya sa atong kinabuhi. Remembering nga ang 12 tribes nagikan pud ni sila sa anak ni Jacob actually, no. So morning kuani, no, makita nato sila diri. Nga gitagaan gyud sila importante sa importansya sa Ginoo. So kining pag-reveal ni Joseph sa iyang kaugalingon sa iyang mga igsuon, kumbaga, primero ni itong gibasa na to ang before nga mga chapters kay nagpugong-pugong pa man siya. Pero nakahibala man ta sa istorya nga siyempre gikuan man ni siya mura og gisilusan sa iyang mga igsuon kay murag nakita nga murag mas pinangga siya. So na mga attempt nga kuan patyon siya, and then later na bawa na to nga gibaligya na lang siya kay tungod pod kay giproteksyonan pod siya sa uban niyang igsuon nga na-convince lang kumbaga ang uban nga mga brothers nga dili na lang patyon, baligya na lang kay kung patyon di manubag man gyud sila pod sa Ginoo. So this time, niabot na ang time nga gi-reveal na gyud ni Joseph ang iyang kaugalingon. Kung basahon nimo ang verse 3, makita nimo nga of course gipahawa pa man to niya, no, sa verse 1 ang mga tao, ang iyang mga attendants para lang unta nga murag kumbaga masikreto pero wa man siya kapugong saba man kayo kahilak man siya kusugman. So nahibaw-an gyapon sa mga Egyptians, no, og kaabot pa gyud sa panimalay ni Pharaoh ang nahitabo. So pag-reveal niya sa verse 3, nakita nato diri sa iyang mga brothers nga siya si Joseph, ah, wa katingog ang iyang mga igsuon, no, murag na introubled sila actually. Ang posibilidad to nagsagol ang ilang gibati. It could be nga na surprise sila, wala nila damha nga buhi si Joseph di ay. Ikaduha, pwede lang hadluka kay nakasala man sila. Nakita man to nila nga, na-realize man to nila nga gipapatay nila or gibaligya. But then this time, ang ilang giatubang, ang ilang brother nga ilang gitangkan before nga ilang ipapatay or patyon unta, no. So pero si Joseph makita ni mo diri nga kuan man gyud, no, matinud-anon iyang pag-reveal sa iyang kaugalingon. When in fact sa verse 4 na yun siya, please come closer. Sa kuan siya New Living Translation ni siya ni akong ginabasa, no. And he said again, I am Joseph, your brother, whom you sold into slavery in Egypt. So I am Joseph, your brother, gi-emphasize niya diri, gi-touch niya ang ilang relasyon. Kay kung sa uban pa ni, tungod sa inyong gihimo, posible maingon ni si Joseph nga kung tinawhanon ba, kung walay espiritu sa Ginoo, maingon siya nga wa mo'y mga puangod. Di ta na mo ilhon nga akong igsuon. Pwede nga na okay, ginahimo mo na sa uban o daghan po na nahitabuan na. Pero si Joseph, iyang maayo ang pagtagad gyapon niya o giangkon pag gani niya nga mga igsuon. Nag-emphasize niya nga brother ko ninyo. Ana, no? So pag abot sa verse 5, gi paklaro po ni Joseph nga ang iyang understanding taas dako lawom bahin sa sovereignty of God diri, no, kung basahon nimo. But don't be upset. Ingon siya, don't be angry with yourself for sealing me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your life. So, nakit-an o nasabtan ni Joseph nga bisan tinuod, dautan man ang gihimo sa iyang mga igsuon, pero giminto sa Ginoo nga good. Kay doon na siya yung mga maayong plano. When in fact, ang gisulti diri para i-preserve man, no, ang ilang kinabuhi kay siyempre gikan sa kaliwatan ni Jacob ang 12 tribes of Israel. Mo man nga ang Ginoo gyud nangita siya mga pamaagi. So sovereignty of God means God is in control of everything. Mao nang kung ikuha na nimo tagaan na tog sample sa atong personal kinabuhi. Limbawa nimo nga babae or lalaki, di na takabuta na kay sovereign will of God man na siya. Nya nahimong Filipino or Filipina, watay mahimo na. Yan na sa Ginoo. Kung kinsa ang nahimong mama o papa, di takabuot. Sovereign will of God. Pero unsay color na to,
adi ta kabuot ana. Pero siyempre ang uban mo pausap pa gyud og color no kay mag-take sila bisag unsa na lang aron mo puti gyud og maayo. Pero of course pwede ra gud nga magkuan kanang medyo mas the more nga magpa-beauty pero dili lang gyud siguro sa katong mga natural nga aspeto nga usbon pa gyud siya. Na nakita po nato diri nga kung sovereign will wa tay mahimo so di na lang supakon kung unsay gender diha na pero this time pasabot po ta nga ang mga tao nagrebelde sa kabuton sa Dios so mo na nga nitungha na ang daghan kaayong duha ra mo tay genders pero nahimo ng unom yata sa pagkakaroon ng genders na kalibutan. Unya another thing is ang will of God like kinsa ang unsa nga kurso kuhaon so may labot na may participation kita. Okay. Pero may labot po ang Ginoo kay siyempre ang kakayahan siya may naghatag ana. Kung halimbawa maayo sa mathematics, sa English, sa drawing, bala man tag unsa nga dapat ang kurso niya. Unsa mga hilig-hilig murag may labot ang Ginoo ana kay di man pud pwede nga ang tawo na lang gyud magbuot kay kung tanan na lang puro mahimong mga nurses or doctors na unsa na lang wa na mag-engineer. So may labot ang Ginoo pero may labot ang tao kay mag-decide man pud siya kinsay mahimong bana may labot pero kung kinsay mahimong anak murag di gyud ka panghilabot ang magtiayon kay kung halimbawa kanang bata mo na gusto sa Dios nga mo lusot di mo gyud na siya ipalusot sa Ginoo gyud actually no? So daghan pa ang mga butang nga may participation kita pero this kini nga portion diri ang sovereign will of God nasabtan ni Joseph mahinungdan nga wala siya bitaw na embittered sa iyang mga igsuon kana usahay na yung mga panghitabo nga dita kasabot niya ang atong perspective shallow ra kaayo mo nang tungod kay wa nato nasabtan na personalize kanya ang relationship na apektahan gyud siya og maayo. So very clear kayo it was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. Grabe, no? Bisag dautan ilang gihimo, pero ang purpose dahil sa Ginoo is to preserve their lives man, gihapon. Pagabot sa 6, this famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 years more, 5 more years. And there will be neither plowing or harvesting. So, duha pa lang ito ka tuig tong gutom nga na-experience pero nagkapuliki ng mga tao yang mga brothers gikan sa ilang lugar kaabot na sa Egypto pangitag pagkaon tungod sa grabing duha pa lang ka tuig to napay kami nga 5 no so pagabot sa verse 7 ingon siya God sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. So ang iyang conclusion sa verse 8 so it was God who sent me here, not you. So, klaro na kayo na clear ang understanding ni Joseph bahin ani nga butang. And he is the one who made me an advisor to Pharaoh, the manager of his entire palace, and the governor of all Egypt. So sa ano siya, ang purpose of God, clear, tingali diri ma-apply itong kuan Romans chapter 8:28 katong naingon dito nga all things will work together for good to them that love the Lord. So si Joseph kay siyempre kailam siya sa Ginoo niya nagigugma man niya ang Ginoo bisag bad ang gihimo sa iyang mga brothers gi paresulta sa Ginoo og good thing niuyon pod sa iyang plano kay nakita naman pod niya. Siguro ang question nato this time, ngano po gialaw man pod sa Ginoo ning 7 ka tuig nga gutom no. No. So naay mga bagay usay nga di nato masabtan still under sa iyang sovereign will kay kung wala ni niya gialaw, posible nga si Joseph dili pod mailhan kay na remember ba nato nga tungod ni sa paghubad po ni Joseph sa damgo no nga nahatagan po siya og dakong katungdanan sa Ehipto. So na sabta nato nga niabot pa usa ang 7 ka tuig nga abudan siya kaayo, usa pa ang 7 ka tuig nga gutom. Pero kay natagna man ni Joseph unya ni hao man pod nahitabo man so mo nang nasaligan gyud pod siya noon sa ni Pharaoh kumbaga. So dinhi ang word nga father sa translation sa ubang mga translation is a title of honor given to Joseph no nahimo siyang kumbaga
the highest executive, according sa commentary, the highest executive officer below that of the king himself. So murag ikaduha gyud siya gikan sa kay Pharaoh actually ang iyang posisyon or katayuan sa tibuok Egypt. So naitulo ka description sa iya: father, nya nahimo siyang Lord of Egypt, nya nahimo siyang ruler. So kining tulo ka titles niya were originally Egyptian. Ehiptohanon ni siya nga konsepto, no, kining father, Lord o ruler. Okay, verse 9. Now, ang commander ni Joseph sa imo iso, hurry back to my father and tell him, this is what your son Joseph says. No? God has made me master over all the land of Egypt. So come down to me immediately. So murag something like si Joseph dere, murag too much siya nga nagdali, no? As soon as possible kung pwede. Kay excited na po siya, gimingaw na po siya siguro maayo sa iyang amahan nga si Jacob. So iya yung gisultihan nga dapat magdali gyud mo, no? Ya sultihi sultihan ang iyang amahan kay kung dili ni nila ipaklaro, posible dili gyud mo tuo si Jacob kay ang iyang understanding patay na gyud ni si Joseph. So morning gi atong pag-istorya pod nila ila pong gibalik-balik gyud actually aron gyud na mutuo lang pod gyud si Joseph, no? Ang verse 13, kung imong tanahon, ingon niya there sa verse 13, go tell my father of my honored position here in Egypt. Yeah, describe for him everything you have seen, and then bring my father here quickly. So, iyang gikuan kay kung panaglitan dili ni nila kuanon kanang i-explain og maayo base unyag magduha-duha kay ang Egypt baya dating kalaban baya po ni sa Israel. So, pero matagaan si Jacob karon og confidence nga kay nag-rule man ang iyang anak sa Egypt. So, di na siya magdadalawang isip nga muadto pod sa maong lugar. Tungod kay ang anak na pagigyan niya mismo ang nagsulti nga padtuon siya kung baga dito, no? So, verse, ano na tayo? 10. Naay place nga gitawag siya Gosen, a region in the eastern part of Nile. Nya kining yuta diri kay fertile kaayo siya. When in fact according sa verse 18 ay kung basahon nato na sa diri, then get your father and all your families. Kini kang Pharaoh ni siya nga statement, and return here to me. I will give you the very best land in Egypt, niyon sa diri, and you will eat from the best that the land produces. So meaning kining ihatag pod ni Pharaoh nga lugar, grabe gyud siya ka fertile. So meaning productive ang yuta ni kung tamnan siya. So dili siya basta-basta, no, kay realize ni mo diri nga bisag ang dating kaaway kung ang Ginoo manalangin, dili na mahimong kaaway, mahimo ng friend unya. Gamiton pa gyud sa Ginoo nga i-facilitate unsay panginahanglan para lang gyud ma-fulfill ang iyang katuyuan ug ang iyang plano. Kay siyempre sabot man ta nga ang kaliwatan ni Joseph ni Jacob gikan pa sa kang Abraham gisaara naman nga mahimo silang panalangin sa tibuok kalibutan. So bisan tinuod ang ilang mga kaliwatan, wala man gyud ingon nga ni kuan sila nilukop sa tanan nga ano nahimo silang murag sama sa balas sa kadaghan. Pero kung imong tanawon dili siguro puro physical ang interpretasyon, pero by faith nahimo man gihapon tang mga kaliwatan ni Abraham ingon sa Bible. Okay, so verse 12, iyang gi-clarify sa verse 12 ingon si Joseph diri, no, nga uh, kung basahon diri, then Joseph added, look, you can see for yourselves, so can my brother Benjamin, that I really am Joseph. So iya yung giklaro nga murag doubtful pa sila siguro di pag yun klaro ina, oh tanawa ako gyud ni, no, hasta akong igsuon nga si Benjamin matuod yun siya nga ako gyud ni. Kay murag di naman gyud katuuhan ba. Kauna-una sila patay ni gyud to nya buhi man dai karon. Murag ana siya, no. Nya pagabot sa 14, ingon siya, ingon diri, weeping with joy he embraced Benjamin
Nya si Benjamin pod iya pong gi-embrace si David. Kahuman gihagkan po na iyang mga brothers sa verse 15, ya hilak po siya. Then nakakuha na sila. Kung imong tanaw diri, ang iyang mga igsuon nakikistorya sa iya, ang ilang pag-istoryahan ay in intimate fellowship and friendship na siya rather than hostility or fear. Kay for the first time over 20 years, no? Kita sila humani antong mga panghitabo. Of course kay maayo man ang pagkuha ni Joseph sa ila, wa man siya nanimalo, so mao nang feeling at ease or at peace na pud sila sa atubangan sa ilang brother nga si Joseph. Nya taw-taw datong tanawon ang mga leksyon pa nga pwedeng natong makutluan. And then pag ganina ang verse 20 18 ato na magisulti no nga ang ano ni Pero nga ihatag sa ila tong pinakamaayo nga yuta sa Ehipto. Pero resulta pud ni sa kuan katong gisaad nga panalangin sa Ginoo sa kang Abraham o kang Isaac pud, no? Nga niabot pud gihapon sa kang Jacob kung imong basahon ang ah, Genesis chapter 27 verse 28. And then igo na nato para moabutan, no? Pag-abot sa 19, si Pero dire iyang gisultihan si Joseph kay siyempre ikaduha man siya so pwede niyang manduan gyapon si Joseph ingon siya, sultihi ang imong mga igsuon nga magdala sila og mga karwahe man no ng wagons gikan sa Ehipto, paingon dito sa ila inig uli kay para nga mao po'y sakyan sa iyang mga anak o asawa, mga asawa sa mga brothers ni Joseph, no, ug ilang mga sa pa mga butang nga ilang dadon nya sakyan po sa ilang amahan nya sulti pigid ni Pedro sa verse 20 nga ayan mo kabalaka bahin sa inyong mga personal belongings kay ang pinakamaayo nga yuta inyo ta di ba sa basta, no, so special nga privilege ang gi offer o gi hatag sa ilaha actually. Verse 21, so ang mga anak ni Jacob kung unsa man ang gisulti sa ila ni Joseph, uban sa iyang mga provision nga naglakaw sila, no, nya gihatag man ni nga supply sa ila, naglakaw sila balik, travel sila sa ilang lugar, and then ilang gitagaan ni Joseph sila og kuan kining mga sanina, pero nakita nato dire nga ang iyang igsuon ah, mas daghan, no, kay lima ka ano gyud siya, no, ka clothes unya napagid siya 300 ka pieces nga silver niya, ang iyang father na apoy mga supply nga gipadala niya kung imong tan-awon diri. Tapos gisend na sila, gipalakaw na sila, niya giwarningan sila or giingnan sila ni Joseph sa verse 24. Don't quarrel about all this along the way. So parang giingnan sila nga ayaw na mo pag-away, ha? Okay, dapat dito sa inyong pag-journey o pag-travel walay mga accusation or di kaya mga blaming one another sa mga nahitabo in the past. Okay na to kung baga, no, gihatagan na sila assurance ni Joseph ato kay kung mag-away-away pa sila magkabikil-bikil sila madugay sila sa ilang travel unya, di pa pud maayo ang resulta pa sa ilang dalan kapag lakbay nila pauli sa ila. Okay, so ang mga brothers niya karon ni biya sila sa Egypt, balik sila sa ilang amahan nga si Jacob dito sa Canaan. Unya, pag-abot nila, ila dahil giistorya kay Jacob nga buhi si Joseph. Sultihan nila, no? Unya, siya pa gyud gobernador sa Egypt karon. Pero si Jacob na wa murag di gyud siya katuo actually. Pero sa sige nang balik-balik sa mga igsuon ni Joseph, ug pasabot sa iya istorya sa iya, ah, nadugay naka ingon na gyud si Jacob nga tinuod yun ni kay sige na gyud sila istorya sa iyang balik-balik yun. So ang iyang desire ni abot sa iyang kasing-kasing sa diyang nituo na siya nga nagdali pud siya nga makaadto na gyud kay gusto na pud niya nga makita ang iyang abi niya nga namatay na niyang anak pero buhi pa pud di ay karon. So mga lessons nga atong ma-learn tingali atong tabangan nya taud-taud sa atong mga discussions kung napatay time. Pero una din makita nimo
nga si Joseph tungod sa godly person man siya, maayo gyud ang kanang Dios nun ka kay regardless kung unsa may mahitabo, God is in control. Oh, naman niyo tayo mga butang nga di mo gyud nato makontrol pero ang Ginoo siya gyud bahala sa tanan. Nya nakita po nato diri nga si Joseph nahimo siyang popular dili tungod sa iyang pagkasiya kundi dili tungod sa purpose ni Lord. So, kita pod kung regardless sa atong mahimong accomplishment sa kinabuhi, kung kita na himo naman tang bantugan or dako na kaitag mga accomplishments or unsa pay atong na himo, pero ma-realize nato nga kining tanan nahitabo pod tungod sa grasya sa Ginoo. Unya, dili nato kalimtan ang iyang purpose sa atong kinabuhi o pinaagi sa atong kinabuhi. Okay, unya another thing leksyon diri nga makita nimo si Joseph mapinasayloon siya, wala niya gidumtan ang iyang mga igsuon bisan tinud nga gibuhatan siya og dautan. Sometimes sa mga magsuon lalo na og kanang mga minyo na usahay kay sa di pa gani minyo say magaway-away man na niya kung minyo na unya dugol ra kay balay usahay magka bikil-bikil yun na no sa sige istorya-istorya kada adlaw kita-kita to say mabikil niya pero kinanglan gyapon nga magsinabtanay kay wa may perfect siya unya ipasulabi gyapon ang pagkaigsuon kaya na Joseph ingon siya nga I am Joseph your brother so iya gyapon gi tagaan og dakong bili ang iyang pagka igsuon o ang iyang mga igsuon sa unod or sa dugo ana siya no tapos ang forgiveness dire kung si Joseph nagdumot possibly mo to'y nakapugong sa purpose of the Lord kay panimaslan man to niya so unsa na lang niya 12 tribes niya panimaslan di mga guba na ang kuan dili na ma 12 tribes kung halimbawa iya tong gipang silutan tong iyang mga igsoon nga naghimo ato sa iya. Tapos dili ma-preserve ilang kinabuhi kung pananglitan si Joseph ano siya nanimalos kay simpre gamiton man niya iyang gahom that time. Mao na nga miingon kita nga ang pagpasaylo kay naa may nakasulat sa James chapter 1 verse 20 kung wala ko na sayo. Ana siya dito ang kasuko dili makatabang sa pagtuman o pagfulfill sa kabubuton sa Dios. So, maayo gyud tama ra gyud sa kay Joseph nga wala siya nagpabilin nga suko sa iyang maigsoon kay kung nagpabilin siya nga masukanon, dili ma-fulfill ang purpose ni Lord. Pinaagi siyang kinabuhi o ang purpose pod ni Lord didto sa kinabuhi sa iyang mga igsuon o bisan sa nasod sa Israel. Okay, so kana nga mga leksyon gi pakita sa Ginoo sa ato. So moabot man ang time nga i-honor ta sa Ginoo o ipataas na niya ang atong ranggo sa atong community o sa atong society. Dili gyapon nato kalimtan nga ang Dios may katuyuan. Aron nga magamit nato ang atong mga titles or ang atong mga posisyon o ang atong possessions nga na-possess na nato ang mga butang para sa pag-fulfill sa iyang katuyuan. So sana na ani nakuha nga maayong leksyon sa ato. Basig na amoy ikadugang or ipangutana, clarify para ma-enrich pa ang atong study karon ng gabi. Amen. Praise God. Amen. Pastor, Amen. Praise God. pulong sa imuhang gi-share karon nga gabi. Thank you, Lord. God bless you. Kimata na to Yes, sa God time. bless po sa inyo. Thank you, Pastor, sa mga additional questions or nating mga takeaway mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kung naa, kinsay makashare. Amen. Batay mga additional or mga gustong i-clarify mahitungod sa atong topic karon nga gabi, Joseph tells his true identity. Amen. Okay. So sige, napo ko idugang. Tama tong giingon ni Pastor ganina, daghan kaayo ang chapter. Murag dugay na hitabo ang pag-fulfill sa Ginoo. Pero kung imong yung totalon tanan, katong time nga ibaligya siya sa iyang mga igsoon, hantod nga gi-reveal na niya yung true identity.
takes 20 years. Kung imuhang talon more than or almost mga 20 years in the making. So, inaana ka dugay. Ang chapter, kung basahon mo, paspas kayo siya basahon. Although, miabot siya og mga 5 chapters, pero ang kinabuhi ni Joseph naghatag pod og awakening para sa ato nga during sa time nga nagpaabot siya sa plan sa Ginoo. Wala nagbagot-bot si Joseph. Matagaan po natin siya og nindot nga kapanag-ingnan. Sa ato daghan tag mga desire na apotay prayer. Ako personally, usay mabot sa time nga makakuan ta ba, Lord, dugaya o dugay kaayo. Pero na pamaagi, He has His own ways. Kung saan niya pagtubag ang mga pag-ampo in His own sovereignty. Sa iyahang pagkagamhanan na siya yung mga pamaagi. And kini po gipakita sa ato nga ang pamaagi sa Ginoo perfect yun. Dili siya half-baked, dili siya kanang lapsaw or kanang wala luto pero luto kaayo. Nasakto gid siya, na fall gid siya in His perfect timing. Nga nahitabo gid siya. Yeah, so praise God sa iyang pagkamaay. Salamat sa pulong sa Ginoo, sa iyang reminder nga in the waiting season sa ato ang kinabuhi, sa atong pagpaabot, we need to understand His will. Kay it can be a long journey of waiting, pwede short journey. Depende kung sa ang pamaagi sa Ginoo. Pero na siya'y ihatag sa ato ang lesson in that journey, all throughout that journey. Kasama po sa life ni Joseph. So, maot po to ako ang takeaway sa iyang life lesson, sa Bible story about Joseph. Okay, naapa ba tayong mga ikaduga or mga question? Samtang na po si Pastor mag-uban sa ato Ako, additional, salamat kay Pastor sa pag-share sa Word of God. Salamat kay sa life ni Joseph nga diin gipakita ka nato. Kung unsa gyud ang heart sa Ginoo or character sa Ginoo labi na towards our enemy. So kini pwede naman jud ni enemy na unta ang tori no persama sa nabasa nato o gi-share ni Pastor Elmer karon nga ang relationship gihapon, which is brotherly love. Mao gyud na ang nagpatigbabaw sa kinabuhi ni Joseph towards sa iyang mga igsuon. So kining gugma niya nga mao gyud na siya ang naglabaw, mao na nga naagi pagpasaylo wala, pero sa iyang kaugalingon wala man gyud siya nagdumot. So maskin pa siguro after ato mga panghitabo wala gyud siya nagdumot sa iyang mga igsuon. Siguro na siya mga question what happened, why it happened, pero ang iyang love na agyud towards sa iyang mga igsuon. So ang verse pod nga ako ika-share dinhi may itong gikan sa pulong sa Ginoo, 1 Peter chapter 4 verse 8 or unang Pedro kapitulo 4 versikulo 8. Ug labaw sa tanan paghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud. Kay kun may paghigugma ka sa imong isig kaingon, isig ka tawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. So ang gugma gyud, love covers all the multitude of sin. So kung wala gyud ang love, dili pud ta makapasaylo. Naaman ang gugma, dili nga gikan kanato, dili gikan kanato kung dili gikan sa Ginoo. Because He is love. Salamat jud kay sa Ginoo because God wants us nga ang love sa Ginoo ato pong may pahayag pinaagi sa pagpasaylo. Amen. Wa lang pud ako ika-share. Salamat sa Ginoo. Praise God. May gabi. Thank you, Miss. Salamat sa additional. Amen. Okay, napabatay mga pangutana, questions? Or additional pa, may tungkol sa atong topic karon nga gabi. Naapa ba? Okay. Wala na yata. Yes, wala na ba? So I hope daghan tag na-learn this evening. So daghan tag mga, actually ang life story of Joseph, daghan gid kag makatunan. And one of the famous and loved story nga in the Bible, all the tanan man nga Bible stories, especially about
Jesus. Pero kini siya gi-represent gid nga naagid ang pagpatawad, love, and of course, na ipagpaabot. So, praise God. Salamat sa Ginoo. Kung wala na, muadto na ta sa ato ang pag-ampo. Kina pa ba kay idugang pastor? Okay na, kuhaan gyud siya, no? Hinuklog ka kay ang Ginoo, under control yun niya tanan. Actually, Amen. kung magpaubos ta, willing ta, makabenepisyo ta sa iyang mga plano kay wa gyud siya daw tang plano sa atong kinabuhi. Pero sometimes og di ta kasabot kay mag-resist man ta kay sometimes nga atong nakita ang atong mga panglantaw nga abi nato makaayo pero dili gid ay makaayo sa ato. So mas maayo nga mag-obey, mag-submit sa leading sa Ginoo kay kini ang mas pinakamaayong buhaton. Amen. Praise God. Salamat sa Salamat. Ginoo. Oo. Amen. Okay, kung wala na tayong mga ikadugang pangutana or questions, clarification, ako na ibalik na po kay Pastor. Close our topic in prayer. Sige, mag-ampo kita. Our loving God, karon nga gabi nagpasalamat kami kay kining istorya sa kinabuhi ni Joseph. Dako kay siya nga panag-ingnan para sa amua na realize namo dinhi nga ang imong pagkabantugan nga ikaw kontrolado nimo tanan nga bisan pa man Ginoo na sayod ka na sa posibilidad nga manghitabo sa unahan. All knowing God ka, ug mahinungdan nga makahimo kag mga plano nga tumpak kay nasayod ka naman daan. So salamat Lord nga ang istorya ni Joseph imong gigamit aron kami pahinumduman nga usahay na yung mga butang sa among pananaw daotan pero tungod kay imo kaming gihigugma o gituduan pod minimo nga mahigugma sa imo, so imong ginahimo ang tanan aron nga moresulta kini para sa among kaayuhan ug labaw sa tanan alang sa imong himaya ug kadungganan. Tabangi ang matag usa nga magpadayon mi sa pagtuon sa imong pulong nya tabangi mi grasyahe nga ma-apply kini siya sa among kinabuhi aron nga pinaagi niini ma-fulfill ang imong katuyuan ug matuman ang imong gikahimutan sa among tagsatag sa kinabuhi ug pinaagi sa among kinabuhi nga mo resulta pod kini Ginoo sa imong himaya ug kadungganan. So panalangini ang matag usa ilayo sa mga kadautan ug himuang nga instrumento aron padayon kaming magtubo sa among paghigugma kanimo nga labaw sa tanan ang among kinabuhi mapuslan ug daghan pang mga tawo makaila kanimo ug maghimaya usab sa imong pangalan. Dalaygon ka Ginoo among giday kag pasidunggan. Balik namo ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Amen. Salamat sa Praise. inyo. Maayong gabi. Thank you, Pastor. Maayong gabi po. God bless you and may God continue to work upon to your life and Weng. O susunod na po nga panag-uban dinhi sa atong Bible study nga gamiton pagid ka sa Ginoo sa pag-share sa Word of God. Amen. Thank you basig na kay Pampuan Pastor. And then after si Weng. Keep on praying sa mga bulhaton sa Ginoo pinaagi sa Turil Baptist Church. Nya na ano magyud gibutang sa Ginoo para sa Turil Police Station kay importante maning parte sa panggobyerno kay mao na ingon ako nga kung ang mga pulis sa Turil dili na mahimong makontrol sa ilang kaugalingon, dili na makontrol sa Ginoo, so gubot ang Turil. So by God's grace for this time daghan pa gyud ang mga pulis nga masaligan nagabuhat kung unsa ang gikinahanglan. So ipag-pray nato kay ang desire sa hearts namo nga dili lang sila maatuan niya mapahinumduman kundi dili nga maaser gyud sila sa kingdom of God. Kumbaga maluwas gyud sila, no. So sana ingon ana ang mahitabo gyud sa ilang personal nga kinabuhi. So keep on praying kay duha na sila ka grupo. Ang isa sa station ug ang isa naga-renta lang sila og balay, no? Duha ka balay ilang girintahan nga nagtapad. Nya kini nga grupo is kuan sila murag mga drugs ang ilang focus. So salamat sa Ginoo nga nahimo tang kabahin sa ilang kinabuhi. God bless sa inyo po diha. Thank you, Pastor. I-pray natin na.